Hello everyone, maayong adlaw kaninyong tanan. Happy Wednesday at isang mapayapang araw sa inyong lahat. And again, kumusta po sa inyong lahat? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. Isama nyo na rin i-click yung all para updated kayo lagi sa mga bagong videos ko. Mainit pa rin ang usapin tungkol sa hidwaan ni na Pangulong Duterte at ni Senator Manny Pacquiao. Matapos ngang ihayag ni Senator Manny Pacquiao yung kanyang mga aligasyon tungkol sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Duterte, nasundan pa ito ng pagkakatanggal niya bilang president ng PDP Laban sa isang National Assembly na dinaluhan mismo ni Pangulong Duterte. Sa ngayon ay abala at nakafocus si Senator Manny Pacquiao sa nalalapit niyang laban kay Errol Spence sa Las Vegas, Nevada. Dahil dito, isang kakampi at matalik na kaibigan ni Senator Manny Pacquiao, ang dating mayor ng Bacolod City, na si Mr. Monico Puentevella, ang inatasan ni Senator Manny Pacquiao to speak on his behalf pagdating sa isyong politika. Sa isang interview ni Mr. Puentevella, sinabi niya na dapat daw mag-apologize si Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao dahil di umano sa mga pang-iinsulto niya kay Senator Manny Pacquiao. At inihayag din ni Mr. Puentevella dito sa interview na ito na talagang tatakbo sa pagkapangulo si Senator Manny Pacquiao. Ang ating pambansang kamao humingi na mag-usap. Hindi sinagot. After the trouble nagsimula sa PDP, humingi naman yung ating kapatid si Senator Pacquiao, kumpadre ko for 20 years, na sana mag-usap. Hindi binigyan ng pagkakataon. Tapos, yung marinig mo sa ibang programa, sinabi ni Presidente, ay ito, si Pacquiao, hindi nga marunong magbasa. Hindi nagbabasa kasi hindi marunong magbasa. Tapos, may mga mura pa. So, mahirap unless tawagin siya at siguro, I expect even if you are the President, for a senator na minura mo, at least you owe him an apology. Kung hindi ka mag-apologize kay Senator, ito ay magtatapos sa dulo sa eleksyon. Kasi alam naman natin, let's not fool the people. Alam naman natin ang tatakbo si Sara. Ang daming kwento. Tapos lumabas, run, Sara, run. Hindi ako tatakbo. Pumuntang Cebu. Sabi sa kay Governor Gwen Garcia, tatakbo daw. Kaya let's all be honest. Let's face the music. Kung tatakbo talaga si Mayor Sara, go ahead. Go ahead. Kasi this is a free country. Senator Pacquiao wants to become a candidate. Gusto niya. So maski ano nilang murahin, okay lang yun. Hindi naman sila binabastos. Mas edukado nga si Senator. Maski ano nang banat sa kanya, nguti-ngiti lang siya. Tapos that's why hiningi niya, kung ikaw na muna kumpadre, ang sumagot kasi gusto ko mag-concentrate sa laro ko. Kasi this is the biggest fight, mga kapatid. Or maybe it could be the last fight of our most renowned, and according to boxers in the whole in Las Vegas, this is the best boxer of all time in the history. Does he consider the president still his political ally, considering that they still belong to the same party and Duterte is still the chairman? So in the end, sila ba yung magkakalyado o sila hindi na? Wala na siguro. Being honest with you, let's call a spade. Si minumura ka na, pinalitan ka, inalis ka as president. Hindi ka man lang kinausap, humingi ka ng meeting, hindi ka man lang kinausap. Tapos, lahat na binibira sa'yo, inaano mo, bilang Kristiyano, tinatanggap lang, hindi ka sumasagot, hindi ka masakit, kaya wala na yan. And unless they will apologize, this is over. The bottom line here is Sara Duterte versus Manny Pacquiao. The best fight for 2022. But again, Pacquiao never quits. Pacquiao never stops. Pacquiao will fight. Kukunin mo, sino ang tingin ng tao? Ang magsisimpatiya ng tao. Inagaw mo ang partido ni Manong Nene Pimentel, ni Ninoy Aquino. Insultuhin mo pang 100 years, tulog yan, hanggang pumasok ka. So, para sa akin, iniinsulto ka, hindi ka marunong magbasa, gunner ka na, laos ka na, huwag ka nang magboxing,
absentee ka, lahat na insulto, tinanggap ng senador. Hindi naman siya sumagot ng masama. Ginagalang niya pa rin. Pero sabi niya, pagbalik ko dyan, lahat iharap ko sa Senado yung Blue Ribbon Committee. May audio, may bisyo ng korupsyon. And let's be honest, sino nagsimula nito ng away? Si Presidente naman sabi niya, ikaw, korupsyon ka ng korupsyon, ilabas mo. Sana. Nilabas, sabi ni Senator Pacquiao, ito ilalabas ko. Ay, bakit ka magalit? Sana sinabi mo. Sige, Senator, mabuti, tulungan mo kami. Ilabas mo kasi kung malaman kong tatalsikin ko yan. Kung sino mga magnanakaw, sipain ko. Ay, wala eh. Ang tinira niya si Senador. Ay, hindi naman nagbura sa kanya o nagbastos sa kanya. Nagtahimik, pumunta na lang sa Amerika, may training kasi talaga nakaschedule. Pero sa totoo lang, unless tawagin siya na, Senator, let's come to Malacanang, mag-usap tayo. Pero kung wala, alam mo kasi, let's be honest. Ang kandidato nila iba. Ano bang dahilan? Bakit pa hahamakin, binamaliit si Senator Coco Pimentel, si Senator Pacquiao? Inalis sa partido na pinagsimulan ni Senator Manong Nene Pimentel at ni Ninoy Aquino. Bakit mo pa alisin? Bakit mo pa murahin ng katakot-takot? Minamaliit mo pati si Coco Pimentel. Siya ang gumawa ng konstitusyon ng PDP. Inalis mo. Amy, let's face the music. Talagang But si Sara, kita mo sabi, if in fear of retribution, takot sa mabilanggo, bakit? Ano bang kasalanan niya? Ba't siya takot mabilanggo? Kaya sa tatakbo daw ng Vice President dahil may immunity. Ano bang kasalanan niya? Sabihin niya sa bayan. Ay, gusto niya mag-Vice President. Emil, bakit hindi natin ituloy? Patakbuhin natin silang dalawa. Presidente si Sara, Vice Presidente. Why? To know ang bayan na to kung gusto niyong dynasty. Sige. Kasi maski unconstitutional, pipilitin constitutional. Pwede. Kasi na may kapangyarihan. Kaya, sige, ituloy nyo. Because people, I want to know, do Filipinos want to have dynasty? Isang pamilya lang? Nasa Davao? Go! Go! Why not? Why na tayo mag-debate? Patakbuhin yung dalawa. Oo. Mayor, yan ang akin. Because even if they run, Senator Pacquiao will not stop. He wants to help the poor. He wants to improve this country. Hindi na kaya ni Senator Pacquiao. Maraming tao ngayon, dati, bumoto, sumuporta, tumulong sa Pangulo. Pero pag sinabi mo na anak mo ang susunod, pag umalis ka, isang pamilya, anak at ama, mukhang hirap na ang bayan. Kasi I feel, dati kong kaibigan si Presidente din, you have been there 6 years. Sinabi mo pa, not 1 minute, not 1 day ako may iiwan dito. Akala nyo madaling trabaho na to. Balik ako sa Davao. Okay. Ay ngayon, iba na namang kwento. Para may immunity ako, tatakbo akong Vice President. Okay ba sa inyo? Marami akong pera. Ibibigay sa kampanya. Naku, sabihin mo yan sa buong bayan. Marami akong pera, bibigay ko sa inyo yung sa PDP na speech. Partner naman, sa totoo lang, 6 years is enough. The President, you have done your best, even though it might not be good enough. Basta tapos na. Pagbigyan mo naman ang iba. At least si Senator Pacquiao, tumindig, stand up and be counted. Kung hindi mo na kaya, ilabas mo na ang puso mo at damdamin mo. Paalam mo na kaysa never. And it will be too late. After 5 years, kita mo na lahat. Did we improve? Pandemic, Chinese issue, China, probinsya ng China. PhilHealth, corruption. Ano pa?
Ang sabi ni Senator Pacquiao, ang problema ditong malaki, pag nanalo ako binigyan ng Panginoon ng pag-asa, lahat na kawatan, lahat na nagnanakaw, ibibilanggo ko. Oh, yan, masakit pakinggan, pero totoo. With all due respect to the President, Senator Pacquiao wants to listen. He is a listener. Nakikinig. He doesn't know everything or presumes he knows everything. Ang problema lang rito, ang nag-iinsulto na hindi siya nagbabasa, yung kalaban. Kasi ayaw nilang tumakbo si Senator Pacquiao bilang Pangulo. So that libre sila. Libre na sila. Kasi si Senator Pacquiao lang ang kinakatakutan nila. That's why I decided, when he asked me to help him, I decided to come out and be counted. May edad na ako eh. I want you to know, mga kapatid, tatakbo ng Pangulo si Senador Pacquiao. May party man o walang party, sipain man o walang hindi sisipain, pero ipaglalaban ni Senator Kokok, anak ng mahal kong kaibigan, si Paring Nene. I'm proud of Senator Kokok Pimentel. In all his senatorial years, dito ako nagsasaludo kay Senator Kokok Pimentel for fighting for what is right. He thinks is what is right and just. Yung katwiran ng isang Pilipino na gustong tumakbo, maski galing sa mahirap, malay natin. Hindi marunong daw, sabi niya, magbasa. Malay natin, nag-aaral ito. Lahat naman na matalino, nagpunta sa Malacanang. Where are we now, Amy? Where are we? And I want to take a stand. And my stand is for President Manny Pacquiao. At kung sino man ang gusto ng presidente na maging presidente niya, go ahead. Go ahead. Personally, para sa opinion ko, I don't think kailangan mag-apologize ni Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao at this time. Hindi dahil Pangulo siya, kundi dahil ano nga ba dapat ang ihingi niya ng tawad. Actually, wala naman akong kinakampihan sa kanilang dalawa dahil nakikita ko naman yung mga punto ng mga pinaglalaban nila. Si Senator Manny Pacquiao tungkol dito sa kanyang mga alegasyon at si Pangulong Duterte naman sa mga patunay na hinihingi niya kay Senator Manny Pacquiao tungkol sa mga alegasyon niya. Sinagot din ng palasyo itong sinabi ni Mr. Puentevella at sinabi nga ng palasyo na hindi kailangan mag-apologize si Pangulong Duterte dahil ito ay kabahagi ng free marketplace of ideas o yung parang parte ito ng freedom of expression. Kumbaga, ito yung paniniwala na ang laban para sa katotohanan at pagtanggap ng ideas ay nakadepende kung paano nila ito mapapatunayan, hindi dahil pinagbabawal ito ng gobyerno o ng anumang otoridad, kundi ito ay isang kalayaan ng pagpapahayag. Para kasi sa akin, sa ngayon, hindi pa napapatunayan ni Senator Manny Pacquiao yung kanyang mga alegasyon. So until such time na meron na siyang mapatunayan dito sa kanyang mga alegasyon, siguro dito na dapat papasok yung issue kung dapat ba mag-apologize ang Pangulo or hindi. Sa ngayon kasi tingin ko, parang napakaaga pa para humingi ng dispensa ang ating Pangulo kay Senator Manny Pacquiao. Dahil pwede nga namang haka-haka itong mga alegasyon ni Senator Manny Pacquiao hanggat hindi pa ito dinidinig at wala pang patunay kung may katotohanan nga ba itong mga alegasyon niya. Yun namang mga sinasabi nila na minamaliit masyado ni Pangulong Duterte si Senator Manny Pacquiao. Yun ay opinion niya. Kahit naman yung ibang mga politiko or kahit ibang ordinaryong tao ay bumabato ng hindi magagandang salita sa ating Pangulo. Pero hindi naman nagdedemand si Pangulong Duterte ng apology dito sa mga taong ito. Kaya for me, this is something uncalled for at this time. At galing na rin mismo sa bibig ni Mr. Puentevella na this is a free country. Besides, opinion lang din ito ni Mr. Puentevella at hindi naman mismo si Senator Manny Pacquiao ang nagsabi na nagdedemand siya ng apology coming from the President. Well, natural lang din siguro na sasama yung loob ni Senator Manny Pacquiao sa mga sinabi sa kanya ni Pangulong Duterte, lalong-lalo na yung pagkakatanggal niya sa partido ng PDP Laban. Pero meron naman kasing legal remedies, lalo na yung patungkol dito sa kanilang partido. Ideally, maganda naman yung sinabi ni Mr. Puentevella, yung tungkol sa paglabas ni Senator Manny Pacquiao tungkol sa mga alegasyon niya tungkol sa korupsyon, na kung saan sinasabi ni Mr. Puentevella, dapat sinuportahan ito ni Pangulong Duterte. Sana daw ang isinagot ni Pangulong Duterte kay Senator Manny Pacquiao nung ibinunyag niya itong tungkol sa korupsyon, ay yung mga sagot na tulad ng titingnan natin ito, pag-aaralan natin ito, at tutulungan kita tungkol dito.
Ito yung ini-expect nila na sagot galing kay Pangulong Duterte. Ang kaso daw, nag-react si Pangulong Duterte negatively nung inilabas si Senator Manny Pacquiao ang kanyang mga aligasyon tungkol sa korupsyon sa administrasyon niya. Ang tingin ko naman dito kung bakit naging ganun yung reaksyon ni Pangulong Duterte ay dahil he felt betrayed. Dahil magkaibigan sila ni Senator Manny Pacquiao at kapartido pa sila. At yung platform pa na ginamit ni Senator Manny Pacquiao nung ibinunyag niya yung kanyang mga aligasyon ay ginamit niya ang media. At dito rin siguro pakiramdam ni Pangulong Duterte na iniinsulto ni Senator Manny Pacquiao yung kanyang administrasyon. Kasi nga naman, katulad ng iniisip ng karamihan, kung talagang seryoso daw si Senator Manny Pacquiao na ipaalam ito kay Pangulong Duterte, ay hahanapan niya ng paraan kung paano niya makakausap ng personal si Pangulong Duterte. At kung hindi naman daw siya maisingit ni Pangulong Duterte sa mga schedules niya para makapag-usap sila, ay pwede naman daw siguro na ilapit ni Senator Manny Pacquiao ito kay Senator Bongo, na alam naman natin na most trusted aide siya ni Pangulong Duterte. At si Senator Bongo na ang magre-relay nito kay Pangulong Duterte. Or pwede rin kasi na baka hindi nagtitiwala si Senator Manny Pacquiao sa kung kahit sinong tao except kay Pangulong Duterte. Kung kaya kay Pangulong Duterte niya lang ito gustong diretsong sabihin. Malaking pagkakamali kasi ang nakita sa kanya nung inihayag niya itong mga aligasyon niya sa harap ng media. Dito lumutang yung mga usap-usapan na parang ang pinapalabas daw ni Senator Manny Pacquiao ay gusto niya parang pa-hero effect siya para bumango ang pangalan niya dahil nga sa plano niyang pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. At dito nga sa interview na napanood natin, inihayag nga ni Mr. Puentevella na tatakbo nga sa pagkapangulo si Senator Manny Pacquiao. Well, ganyan siguro talaga sa politika. Mahirap talaga makita ang loyalty. Kumbaga walang kaikaibigan sa politika. Kanya-kanyang ambisyon, kanya-kanyang paraan para ipakita daw sa bayan ang kanilang pagmamahal. Kaya nasa taong bayan na nakasalalay kung sino-sino sa kanila ang tingin nila ay tapat dito sa mga pangako ng mga politikong ito. Kaya sa darating na eleksyon, please vote wisely. Sa ngayon, wala pa namang final na listahan kung sino-sino sa kanilang mga tatakbo. At doon naman sa mga taong mahilig mambatikos, siguraduhin din sana ninyo na registered voter kayo. Dahil sayang ang pamumunan ninyo kung hindi naman kayo makakaboto. That's it for now mga kaibigan. Thanks for watching. Ingat po kayo lagi and God bless.